Hello po sa lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Minsan pa po ang inyong kapatid, Pastor Louie, ay samahan sa isa naman pong episode natin pong gusto at hinihanda na may share sa bawat isa po sa episode na to. Huwag po natin kalimutang mag-share. Hayaan po natin mag-spread ang Word of God. Mag-subscribe din po kayo. Pwede po kayo mag-comment. Pwede po kayo mag-suggest ng mga topics na gusto po ninyong mapakinggan, no? Ayon po sa kalooban ng Panginoon. So, huwag na po natin patagalin at hayaan po natin misa pang ibukas natin puso para po sa pagtanggap ng ating mga mensahe na mula sa ating Panginoon. So, tayo po mag-pray. Heavenly Father, salamat po sa isang mga pagkakataon na kami po ay magkasama-sama para maupo sa iyong paanan at nakinig ng iyong mga salita. Holy Spirit, nihingi po namin ang iyong gabay na ikaw ang aming kinikilalang the great teacher po namin. So, salamat po. Minsan pa pagpalain ang napakagandang programa po na to. So, salamat po. I pray in Jesus' mighty name. Amen. So, ngayon pong ang topic kasi natin po ay the blood of the Lamb. Ang dugo ng kordero. Ang dugo ay sagisag ng buhay. Sa Bible po, ang dugo ay laging katumbas ng buhay. Sabi nga po ng Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Leviticus chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya't nang ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ibig sabihin ay ibinigay niya ang kanyang mismong buhay para sa atin. Ang kanyang dugo ay hindi dugo ng tao lamang. Ito ay banal na dugo ng Diyos na nagkatawang tao. Ang dugo ni Kristo ay walang kasalanan, kaya may kakayanang maglinis, may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo ay merong kakayanang magligtas. Sa unang Pedro chapter 1 verse 18 and 19, sapagkat alam ninyo na kayo'y tinubos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nasisira tulad ng ginto ng pilak, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo na parang korderong walang kapintasan at walang dungis. So yun po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18. Kayo'y tinubos ng dugo ni Kristo. Hallelujah! So, ang salitang tubos, ang Hebreo po ay meron po siyang kahulugan na ito'y pagbabayad upang palayain ang isang alipin. Yun po ang isang kahulugan na mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ng tubos ay kabayaran para sa kalayaan ng isang alipin. So tayo po, dahil sa ating kasalanan, ay naging alipin ng kamatayan at hatol. Ngunit sa dugo ni Kristo, binayaran niya ang ating kalayaan. Sa Efeso chapter 1 verse 7, tayo'y tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo.
tayo'y tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi niya tayo tinubos sa pamamagitan ng ginto. Hindi niya tayo tinubos sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi niya tayo tinubos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang dugo ni Jesus ay merong walang hanggang halaga. Merong hindi masukat na halaga. Sapagkat ito ay dugo ng Diyos na nagkatawang tao. Purihin ang Panginoon. Ang dugo ng kordero sa lumang tipan. Ang dugo ay lalo nating maunawaan yung kahulugan nito kung babalikan natin ang Exodus chapter 12, ang piyesta ng Paskowa. Bago buksain ng Diyos ang mga panganay ng mga Ehipto, sinabi niya sa mga Israelita, "Magpatay kayo ng kordero at ipahid ninyo ang dugo sa inyong pintuan. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo." Ang dugong iyon ang naging proteksyon laban sa kamatayan. At yun ay anino ng tunay na kordero, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang dugo, ang hatol ng kamatayan ay lumampas sa atin. Hallelujah! Sa kanyang dugo, ang hatol ng kamatayan ay lumampas sa atin. John chapter 9, chapter 1 verse 29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang dugo ni Kristo ay hindi lang nagligtas sa atin mula sa hatol. Ito rin ang patuloy na lumilinis sa atin araw-araw. Kapag pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng ating kalikuan. 1 John 1 verse 9. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi panandalian lamang. Ito ay buhay na dumadaloy sa bawat mananampalataya. Tuwing lumalapit tayo sa dugo ni Kristo, ang ating konsensya ay nililinis nito. Ang ating puso ay nililinis nito at binibigyan tayo ng panibagong kaisipan o panibagong buhay. Hallelujah! Noong huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ito ang aking dugo ng tipan na binubuhos para sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan." Mateo 26 verse 28. Ang dugo ni Kristo ang selyo ng bagong tipan. Sa lumang tipan, ang dugo ng mga hayop ay pansamantalang tumatakip sa kasalanan. Ngunit sa bagong tipan, ang dugo ni Kristo ay nag-alis ng kasalanan magpakailanman. Ang dugong ito ay naging kontrata ng langit at lupa. Isang walang hanggang kasunduan ng sinumang sumampalataya sa Kanya
ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugo ng kordero ay kapangyarihan laban sa kaaway. Ang dugo ni Kristo ay hindi lang tumubos. Ito rin ay sandata ng tagumpay. Sa aklat ng Apokalipsis, chapter 12, verse 11, at sila'y dinaig nila dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo. Sila'y nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero. Hallelujah! Tuwing babanggitin natin ang dugo ni Jesus, ipinapaalala natin sa kaaway, talo ka na. Tuwing babanggitin natin ang dugo ni Jesus, ipinapaalaala natin sa kaaway, talo ka na. Talo ka na. Ang dugo ni Kristo, ang hadlang na hindi malalampasan ng Diablo sapagkat ito ang tatak ng katubusan ng Diyos sa atin. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lang nakakaalam ng dugo ni Kristo, kundi namumuhay tayo sa kapangyarihan nito. Kapag inialay natin ang ating sarili sa Diyos araw-araw, ang dugo ni Kristo, ang ating proteksyon, ang ating kapatawaran at kapangyarihan. Ang dugong ito, ang ating covering, na nagpapaalala sa atin na tayo'y tinubos, tayo'y pinatawad, at tayo'y itinatangi ng Diyos. Mga kapatid, mga viewers, ang dugo ni Kristo ay buhay na ibinuhos para sa atin. Ito ang kabuuan ng kabayaran ng ating kasalanan. Ito ang tipan ng kaligtasan na hindi mababalik. Ito rin ang kapangyarihang naglilinis, nagtatanggol at nagbibigay ng tagumpay. Ang dugo ng kordero, ang sentro ng Ebanghelyo. Dito nagtagpo ang hustisya at pag-ibig ng Diyos. At dito tayo ay naging tunay na malaya. Dahil sa dugo ni Kristo, ang makasalanan ay pinatawad, ang alipin ay pinalaya, at ang patay ay muling binuhay. Salamat sa dugo ng kordero. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po. Dahil sa iyong dugong binuhos doon sa krus, dugong naging kabayaran, katubusan sa aming kasalanan, at nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Okay mga kapatid, salamat po sa Panginoon kung kayo po ay napagpala sa ating episode na to. Please, mag-subscribe po kayo. I-share po natin. At pwede rin po kayong mag-comment. Opo, at mag-suggest po kayo ng gusto nyo yung topic sa mga susunod na mga episode natin. Pero sa ngayon, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series of salvation. Kaya maraming salamat po. Pagpalain kayo ni Lord. Purihin ang Diyos.